Ang will ng Panginoon hindi nasusukat sa kung binigay niya sa iyo yung gusto mo. Ang will ng Panginoon nasusukat sa doon sa progreso ng iyong pagdarasal na makuha yung gusto mo, nagbabago yung gusto mo. Dahil hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa plano ni Lord sa iyo. Ang atin pong series ngayon ay kumakambyo na tayo from true worship, naggagawa na ho tayo ng true prayer. How the Bible teaches us to pray. Kaya naman si Jesus nagturo. Ito po ay parte ng kanyang Sermon on the Mount. Isa sa pinakamahabang sermon ng Panginoon. At talaga pong pag binasa nyo from Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7 o kung basta yung ilang verses po doon, talagang lahat yun tinuro ni Jesus. At doon sa punto sa Matthew chapter 6, nagsimula siyang magturo patungkol sa pagdarasal. Sabi niya, when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. Kadalasan ho tayo, tinitingnan natin, ang tingin natin sa prayer, pagalingan. Dito tayo mag-pray, magaling mag-pray to. Parang pag nag-pray siya, galing sa lupa, tapos tumataas hanggang langit. Hindi ho doon sinusukat yon. Ang sabi ho ni Jesus, do not be like them. Huwag kayong maging katulad nila. Bakit? Because your Father knows what you need before you ask Him. Naniniwala ba kayong alam ni Lord kung anong kailangan ninyo? Naniniwala ba kayong He cares for you? O, ibig sabihin nun, kung hindi man ho kayo magdasal ng 5 oras, alam pa rin niya kung anong kailangan ninyo. Hindi sa haba at dami ng salita, gumagana ang dasal. Paano gumagana ang dasal? Sa pananampalataya, by our faith in the Lord, by our trust in the Lord. Doon ho nagkakaroon ng kapangyarihan yung ating mga dasal. Sabi po ni Martin Lloyd-Jones, prayer is beyond any question the highest activity of the human soul. Man is at his greatest and highest when, upon his knees, he comes face to face with God. Kadalasan noong tingin natin ang pinakamakapangyarihang tao, yung kayang tumayo sa harap at tuminga lang ganyan na parang superhero. Ang pinakamalakas na tao po, yung mga taong makikita nyong naninikluhod at nagpapakumbaba at tumatawag sa Panginoon bilang kanilang Diyos at nakasuko sa Kanya. Dahil tunay na kapangyarihan po ang nararanasan niya. Hindi ho tayo para magyabang, hindi po tayo maging proud, hindi po tayo para magmataas. Nagre-rely ho tayo, nakaasa ho tayo sa lakas, kapangyarihan, katapatan, kabutihan ng ating Panginoon. Yan po ang ating pag-aaralan. Kaya naman, ang title ng ating message is Connect to God our Father. Okay? To connect to God our Father. Sabihan po ninyong katabi nyo, connect to God our Father. Bakit po kailangan paalala? Hindi po common sa Biblia na ang tingin sa Diyos ay Ama. Ang nagpauso ho nito ay si Jesus. When He started to teach His disciples how to pray, He made a very, very different approach. Ang tingin po ng mga tao, pag nagdarasal sila sa Panginoon, lumalapit sila sa isang nakakatakot na hinilalang. Yung talagang Diyos ng sanlibutan. Pero ginawang mas personal ni Kristo. Nang sa gayon, kung tunay tayong may relationship with Him, we can come to Him as a Father, and we can lay down kung ano man yung ating mga bitbitin. Sino dito close sa daddy? Taas kamay. Kita nyo, walang close sa daddy kasi busy yung mga daddy. So kung hindi kayo close sa daddy, tatandaan nyo to, kung hindi po perpekto ang inyong tatay at walang perpektong tatay, kahit marami ho silang tumayo dito, walang perpektong tatay, tatandaan nyo ito, ang Diyos Ama, perpekto. At pwede tayong sumandal sa Kanya. So paano natin to gagawin? 3 bagay. Recognize, realign, at saka rely. 3 punto po. Sa loob ng ating pag-uusap, 3 puntong pag-uusapan natin. Ang una po, you recognize God as your Father and King.
Ngayon, yung iba ho sa atin, pag ho ang inisip nyo, yung inyong earthly father, yung tatay nyo dito sa lupa, baka ho wala kayong interest na lumapit. Kasi yung experience nyo sa inyong tatay, hindi mabuti. Tatandaan nyo ho, tao lang yun. Ito, Diyos to. Ito ang lumikha ng sanlibutan. Kaya pwede ho tayong lumapit sa Kanya at makakaasa kayong makikinig siya. Hindi siya busy, hindi siya walang pakialam, available siya dahil siya'y mabuting Ama. So tingnan natin paano sila tinuruan ni Jesus. Sabi po ni Jesus, pray then in this way. Ito ang tuturo ko sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus na itong prayer na to ang ipag-pray ninyo. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come. Ginagawang tongue twister pa nung iba. Hindi ho yung ng konsepto. Ang turo ng Panginoon, magdarasal ka sa ganitong structure, sa ganitong klaseng flow. So ito po ay pattern. Ito ay tutularan natin, gagayahin natin. Paano daw? Unang-una, tatawag kayo sa Kanya, Our Father. Pero ito po, si Jesus, sa salitang Greek, ang sinabi niya dito, Abba. At yung Aba, ito po ay paglalambing sa tatay. Kapag ho kayo ay lalapit sa tatay nyo nung unang panahon at tinawag nyo siyang Aba, para ho kayong, Apa. Parang Korean novela lang, di ba? Oma. Oma. Ganyan. Parang ganun din, Aba. Ganyan. Aba. Ibig sabihin, eto ako, anak mo. Eto ako, lumalapit ako sa'yo. Tatay. Alam ko, you care. Alam ko, may pakialam ka. Lumalapit ako sa iyo ngayon. Lumapit ho tayo sa Panginoon bilang ating Diyos Ama. Hindi ho yan allergic sa inyo. Wag ho kayong mag-isip na, naku, ayaw na sa akin ni God. Lapit ho kayo sa Kanya bilang Ama. Bakit? Bakit pwede natin siyang tawaging Ama? Sabi ho ni Pablo sa Galatians 3, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Naaampon po tayo sa Kanyang pamilya. Sinabi ho ni John sa John 1:12, as many as received Him, si Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. Binibigyan tayo ng karapatan para maging parte ng Kanyang pamilya. Even to those who believe in His name. Kung ang ating pananampalataya, ating paniniwala po ay nasa Panginoong Hesukristo, na isasama tayo sa pamilya. Kaya naman ang blessing nun, tingnan niyo sa John 14, whatever you ask in my name. Pag sinabi kong in my name, hindi nyo ho idadagdag yung name ni Jesus, parang magic word na parang abracadabra. Pero pag sinabi mong you ask in His name, you ask in His person, in His identity, in His power, in His capacity. So, imposible ho tayong mag-ask in His name nang hindi nyo siya kilala. Kaya importante hong nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Importante ho na inaaral nyo yung salita ng Diyos. Importante ho na araw-araw kayong nakikipagtipan or nakikipag-fellowship sa ating Panginoon. That's when you can really ask in His name. We can be confident, we can be faithful, no? Bakit? Sabi niya, that will I do so that the Father may be glorified in the Son. Bakit? Kasi ho, ang answered prayer, sinong nag-glorify? Si God. O, tingnan natin. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Ano namang ibig sabihin ng hallowed? Ang hallowed po, diyan po galing ang Deathly Hallows. Harry Potter pala. Hindi ho yan yon. Ang hallowed po, ang ibig sabihin nito sa salitang Griego ay hagiatso. Sabihin nyo nga po, hagiatso. Parang ayaw nyo na, ha? Hagiatso. It means to make holy, consecrate, sanctify. Dinidedicate mo. Talagang siniset apart mo itong bagay na to bilang banal, bilang mahalaga sa iyo. Sabi dito, treat it as absolutely sacred. Ayaw mo tong masisira, ayaw mo tong mababastos, ayaw mo tong mapagtatawanan, to make something your ultimate concern. So when you talk to God in prayer, you are entering a holy space. Ibig sabihin, huwag tayong nagdadasal lang ng walang pakialam,
wala ho sa puso ninyo, nagdasal lang kayo, nagsalita lang kayo. Jesus, thank you po sa pagkain ito. In Jesus' name we pray, amen. Hindi. Pumapasok tayo sa presensya niya. At sa presensya niya po, may kapangyarihan, may kapayapaan, may pagmamahal. So lahat ho yun na-enjoy natin, no? To make it the most important, most crucial thing. Anong ibig sabihin nito? When you hallow the name of God, whether you eat or drink or whatever you do, gagawin mo siya para kanino? For the glory of God. Do all to the glory of God. Kaya kung estudyante ka, gagalingan mo mag-aral. Hindi para mag-top 1. Gagalingan mo mag-aral for the glory of God. Kung empleyado ka, hindi ka matutulog sa opisina. Hindi ka manunood ng Netflix sa opisina. Binabayaran ka, nakatapos ka na ng isang buong series. Hindi mo gagawin yon. Bakit? Kasi ang gusto mo, ang glory na pupunta sa Panginoon. So sa lahat ng iyong gagawin, lagi mong tatanungin, Lord, nakaka-glorify po ba ito sa iyo? Imposible niyo hong ipagdasal at sabihin sa Diyos, Lord, hallowed be your name. Or Lord, talagang ginagawa ko pong banal ang inyong pangalan. Kaya lang ikaw hindi naman banal. Imposible mong sabihin yon na, Lord, hinahalo ko po ang inyong pangalan. I am treating your name holy. Tapos ikaw gumagawa lang ng kasalanan. Hindi pa pwede yun. Kailangan, if you want God to be hallowed, if you want God to be sanctified in your life, kailangan buong-buo sa iyong puso. Lord, banal. Tinawag mo akong maging banal. So tulungan mo po akong sumunod sa iyo. Tulungan mo po akong wag magkamali, wag madapa, wag maligaw. Kasi gusto ko pong maging banal para sa iyo. Malinaw po ba yon? Parang tulog na po kayo Sumunod po. Anong susunod na prayer? Hallowed be your name, your kingdom come. Eto na. Thy kingdom come. Anong ibig sabihin ng your kingdom come? Pag sinabi niyo pong your kingdom come, gusto mo nang bumalik si Jesus. How many of you want Jesus to return? Yung iba po, ayaw nyo pa. Wait lang, Jesus, hindi pa ako ready. No? Pero yung iba ready na po. No? Bakit kaya? Pag sinabi po natin your kingdom come, hinihingi mo sa Panginoon na yung kanyang kaharian, talagang masakop lahat po ng kinalalagyan ninyo. Hindi lamang sa inyong tahanan, not only in your house, but maybe in your barangay, Lord, let your kingdom come. Not only in your barangay, maybe in your city, Lord, let your kingdom come. Not only in your city, maybe in the region, Lord, let your kingdom come. Not only in the region, maybe in the entire Philippines, Lord, let your kingdom come. Not only in the Philippines, but throughout the rest of the world, Lord, let your kingdom come. Maghari ka. Maghari ka sa aming mundo, maghari ka sa aming tahanan, maghari ka sa aming opisina, sa aming eskwelahan. Iniimbitahan mo ang Panginoon na maghari sa sanlibutan. Kaya hindi mo naman ito pwedeng ipagdasal kung ikaw ang harang. Di ba? Lord, let your kingdom come. Pero hindi nakikita sa buhay mo ang tamang pamumuhay. Baliwala yung dasal. Kasi hindi naman darating ang kingdom kung hindi ho tayo nagpipreach ng gospel. Tatandaan niyo po ito papakita ko sa inyo. Sabi ho sa Revelation 6:15 and 17, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Yan ho ang goal. In the future, siya po ang maghahari. Ngayon po ang naghahari, mga kasalanang tao, mga sakim na tao, mga korap na tao, pero darating ang araw, Jesus will reign forever and ever. Kaya nagpapasalamat ho sa Kanya. Isa pa hong sinabi sa Revelation 22, there will no longer be any curse, and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bond servants will serve Him. Paglilingkuran natin siya. Pero hindi lang yun. Tingnan niyo sa dulo ng verse 5. They will reign forever and ever. Maghahari tayong kasama niya. So dapat napapakilala ho natin sa ating buhay, no? Ang hulihong dasal sa Biblia. Ano ang huling dasal sa Biblia?
Tatlong salita lang. Ito ho yun. Come, Lord Jesus. Sabi ho, yes, I am coming quickly. Amen. Come, Lord Jesus. At yun ho yung bit-bit nating dasal. Lord, bumalik ka. Tulungan mo kami na ihanda ang mundo sa pagbabalik mo. Lord, bumalik ka. Paano babalik si Lord? Kailangan ho tayong nag-share ng gospel. Sinabi ho sa Biblia, when the gospel is preached throughout the world, then the end will come. Eh yung mga iba po sa inyong ayaw na bumalik si Jesus, hindi pa nag-share ng gospel. Bakit? Eh ayoko pang bumalik si Jesus. Patagalin pa natin. Patagalin pa natin ang mga paghihirap natin. Patagalin pa natin ang struggle ng mga tao. Patagalin pa natin ito. Ayoko kasing madamay ito eh. Baka may kagalit kasi kayo. Naku, matatamaan po natin yan mamaya. O tatandaan ninyo, kung gusto nyo dumating ang kingdom ng Panginoon dito, kailangan sinishare natin ang gospel sa iba. Sinishare nyo po ang good news sa iba. Yan po, when you do these things, you recognize God as Father and King. Susunod na punto natin, you have to realign. Didikit mo rin yung sarili mo sa kagustuhan ni Lord. Hindi pwedeng pag nagdadasal ka, ikaw ang boss. Naramdaman nyo na ba yon? Nagdasal na ba kayo ng ganon? Yung parang dasal nyo, Lord, ano ba naman? Parang, nakakahiya naman sa'yo ha, sabihin sa'yo ni Lord, di ba? Lord, ano ba? Ang tagal naman ng sagot mo. Parang sabihin sa'yo ni Lord, ikaw, sino ba si Lord? Ako ba o ikaw? Di ba? Nakakalito eh. Kaya kailangan ho, pag nagdarasal tayo, nag-a-align din tayo sa will at saka sa plano niya. Kaya ho sinabi, dun sa model of prayer, pagkatapos ng your kingdom come, your will be done. 4 lang ho ang reaksyon sa will ni God. Yung iba walang pake. Bakit? Hindi naman nila kilala si God. Pangalawa, napilitan lang. Wala naman akong choice eh. Ito na yung will mo, Lord. Ito na bang pinakagwapo? Wala naman akong choice eh. Ganyan lang. Yung isa po, galit. Lord naman, no? Ba't naman ganun? Ba't naman ito yung sagot? Ang dami-daming pwedeng sagot, Lord, bakit ganito? Galit pa. Buti nga na sumagot sa'yo eh. Antayin mong wag sumagot. Di ba? Pero yung pinakamagandang sagot po sa Panginoon, yung pagtitiwala. Yung kaya nyo pong sabihin, Lord, hindi ko maintindihan kung bakit. Pero nagtitiwala ako na may purpose po kayo. Parang si Jesus Christ. Sabi ni Jesus, Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. Kung gusto ko lang ang masusunod, Lord, sana wag na akong ipako. Sana wag na akong magdusa. Sana wag naman akong mapahiya ng ganito. But not my will, yours be done. And you give way to the will of God. Palagi hong ganun dapat. Pag sinasabi nating, let your will be done on earth as it is in heaven, Lord, we follow your way. We follow your will. We follow your design. Kayo ang masusunod. Sinong Diyos? Ikaw o siya? Oh, nalito na kayo, no? Sino ang Diyos? Ikaw o siya? Siya. So siya ang dapat tanggapin. Siya ang dapat tanggapin. Alam niyo ba yung kantang yun? At kilanlin sa buhay mo. Siya dapat ang nasusunod. Pangatlong punto po, rely. Ito na, rely. Mahirap to, kailangan ho natin kumapit sa mga upuan natin. Kasi yung iba ho sa atin, parang hinuhold up natin si Lord eh. Lord, nasaan blessing dyan? Lord, nasaan blessing dyan? Parang hold upper lang eh. Kailangan ho, nakadikit tayo sa Kanya at nakaasa tayo sa Kanya. Unang-una sa ating mga physical na pangangailangan. Ang sabi ho sa Matthew 6:11, ito dapat araw-araw niyong dasal. Give us this day, ano ho? Give us this day our daily bread. Pag sinabi niyo pong daily, ang hinihingi niyo kay Lord, supply us with the things we need for the coming day. Yung salita pong epiousios, ang ibig sabihin, nakita po yan sa isang grocery list. No, sa mga nahukay pong mga dokumento, may nakita silang parang grocery list, mga bibilin sa isang araw. Tapos nakalagay doon, epiousios. Ibig sabihin, ito yung kailangan para sa araw na ito.
Ang hinihingi mo kay Lord, Lord, sana po hindi magkulang ngayong araw na ito. Paano, yung temptation ng kaaway, sasabihin sa'yo, paano bukas? Paano next week? Paano gusto mo pang manood ng sine? Paano ganito? Paano ganyan? Sabihin mo, yung ngayon lang, Lord. Sapat na yung ngayon. Tapos bukas ulit, dasal ulit ako. Di ba? Yung faith mo sa Panginoon, Lord, you will provide what I need for the day. Kadalasan sino dito nag-aalala na baka kapusin? Nag-aalala na baka kapusin, taas kamay. Hindi kayo kinakapos, ha? Patingin nga po, nag-aalala kayo minsan, baka kapusin. Ayun, may tumayo pa dun, di ba? Oo, normal yan. Pero itong sagot ni Lord sa inyo, Matthew 6:26. Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, nor gather into barns. Wala hong itinatanim yung mga ibon na yan. Wala hong ipinupunla yung mga ibon na hindi ho sila nag-aani. And yet your heavenly Father feeds them. Sila ho'y nakakakain pa. Are you not worth much more than they? Praise God, praise God. Your heavenly Father feeds them. Kaya ang sagot, why are you worried about your clothing? Will He not much more clothe you? Kung napakaganda ng nilikha ng Diyos, ang gaganda ng mga bulaklak, ang gaganda ng mga bulubundukin, mga bundok, ang gaganda po ng mga bituin sa langit, ng mga ulap, hindi ka ba bibihisan ng Panginoon? Di ba? Faithful si God, you of little faith. Do not worry then, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? For Gentiles eagerly seek all these things. For your heavenly Father knows that you need all these things. Alam ni Lord, kailangan mo yan. Kaya lang, anong kondisyon? Ang susunod na verse, huwag niyong kalilimutan. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things naputol yung verse, no? And all these things will be added unto you. So wag ho kayong mag-alala, wag ho kayong mag-worry, dahil lahat ho ng mga alalahanin ninyo, ngayong araw na ito, alaga kayo ng Panginoon. Yung problema next week, wag mo unang problemahin. Yung problema muna ngayon. Dahil araw-araw tapat si Lord sa atin. Bukod sa physical needs, spiritual needs. At ang pinaka-spiritual na pangangailangan ho ng lahat sa atin ay kapatawaran. Sino ditong nagkasala, taas kamay. Sige lang, taas lang po. Naghahanap ako ng banal. Naghahanap ako ng di pa nagkasala, ikaw na lang dito. Wala. Wala, kahit yung mga bata, nakataas ang kamay. Ibig sabihin, lahat ho tayo nangangailangan ng kapatawaran ng Panginoon. Tama, mali? Amen. O, anong sabi ho? Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Ngayon, nagtataka kayo, bakit kaya utang ang sinasabi dito? Patawarin yung utang namin. Kasi sabi dito, forgive us our debts, as we have forgiven our debtors. Tingnan niyo ho itong mga salitang ito. Iba-iba ho ang salita para sa kasalanan. Pwede ho siyang hamartia, meaning you miss the mark. Sumablay ka. Pwede ho siyang breaking the law or parabasis. Ibig sabihin naman ito, lumampas ka naman. Ito lang ang pwede, nilampasan mo. Parabasis yun. Pwede rin siyang paraptoma. Ibig sabihin, Lola, pahingin paraptoma. Hindi yan yun. Ang ibig sabihin yan, hindi ka nag-isip, natisod ka. Yan makikita nyo dyan sa Galatians. Lawlessness, ibig sabihin wala talagang gabay sa iyo, anomia. Ito, debt. Sa Matthew 6, ang salita ho dyan ay ophailema. Ito po ay obligasyon. Obligasyon natin. Pag tayo'y nagkasala, kailangan ng kabayaran. At sinabi ho sa Biblia, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kaya kung tayo ay nagkasala, lalapit tayo sa Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, patawarin niyo po ako. Alam ko po na binayaran po ito ng banal na dugo ninyo nung kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero Lord, help me change. Help me move on. Help me to become a better person. Help me, protect me, Lord. Patawarin po ninyo ako. Dapat ganun. Hindi, ay Lord, sorry, nagkasala ako. Parang nonchalant ka lang, di ba? Hindi pwedeng nonchalant dito. Ibig sabihin, alam mo yung halaga. Kasi pag gumawa ka ng mali, sinong nagdudusa?
Lahat yan charge kay God. Kung kayo ay anak ng Diyos, pag kayo'y nadapa, charge ho yun kay God. So pag-iisipan po ninyong mabuti. Kaya lalapit tayo, Lord, forgive our debts. Patawarin niyo po, palusutin niyo po yung aming mga utang. Pero hindi lamang kayo hihingi ng tawad. Kailangan kayo rin ay magpatawad. Sabi sa Matthew 6, if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Bakit niyo papatawarin? Bakit niyo papatawarin? Dahil mabuting tao kayo? Hindi po, wala hong mabuti. There is no one righteous, not even one. Pero kaya ho niyo ipapatawarin dahil naramdaman, naranasan, nakita niyo po, na kayang patawarin palampasin ng Panginoon yung pinakamalalang kasalanan na gawa natin. Kaya kung napatawad tayo, sino tayo para hindi magpatawad sa iba? Yan po ang word ng Panginoon sa atin. Eto pa po, sabi ho ni Jesus sa Mark 11, tingnan nyo maigi ha, whenever you stand praying, forgive. Kapag magdarasal kayo, bago pa man mag-sorry yung mga kaaway ninyo, kalaban ninyo, desisyonan nyo na sa puso ninyo, Lord, humihingi po ako ng tawad. At sa puntong ito, Lord, dinideclare ko rin po na napatawad ko na po si ganito, si ganyan. Lord, sinusuko ko po sila sa inyo, kunin nyo na sila. Hindi ganon. Hindi ganon. Diba? Lord, sinusuko ko po sila sa inyo. Kayo na po ang bahala. Diba? Ganon dapat, pinapalaya mo sila. When you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, pag ikaw ang may sama ng loob sa iba, yan ang ibig sabihin. So that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. Kasi imposibleng nanghihingi ka ng sorry kay God, pero ikaw hindi ka marunong magpatawad. Di ba? Lord, patawarin mo ako, pero ayoko tong patawarin. Pangit yun. Kailangan nagpapatawad din tayo. If you do not forgive, neither will your Father who is in heaven will forgive you. Si Peter po, sabi ni Peter Tanchi, hindi, joke lang. Si Apostle Peter, sabi po ni Peter, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Anong ginagawa dito ni Pedro? Nagpapabida si Pedro. Kasi sa batas nila, sa mga Hudyo, 3 beses ang iyong pagpapatawad. 4 na beses. So hinihigitan niya, ginawa niya pong 7 beses. Para bida-bida siya. Yeah? Lord, paano pag may nagkamali sa akin? Paano ko siya patatawarin? Mga hanggang 7 times? Sinagot siya ni Jesus, hindi up to 7 times, but up to 70 times 7. Higit dyan, ang ating future provision ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang physical, pero yung seguridad ng ating spiritual life. Kayo po ba ay nadadapapat, nagkakamali sa kasalanan? Dito lang po makasalanan. Dito po parang hindi ko narinig. Dito po ba banda, kayo rin po ay nagkakasala pa? Okay. Diyan po sa taas. Sila lang, parang konti lang. Ako buti na lang. Banal na tong mga tao dito. Hindi, joke lang. Kailangan din po nating ipagdasal yung ating future. Tingnan ninyo. Sabi ni Jesus, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Pag sinabi mong do not lead us into temptation, ano hong ibig sabihin? Ibig sabihin ba nun, pag kayo'y nagkasala, kasalanan ni Lord? Si Lord ba ang nagtetempt sa atin? Eto ng kasalanan. Oh, lumapit ka. Di ba? Si Lord ba gagawa nun? Hindi ba yung kalaban ang gagawa nun? Bakit? Do not lead us into temptation. Kailangan nyo pong maintindihan ito. Temptation may come. Trials may come. Ang buhay Kristiyano po ay hindi storm-free. Ang buhay Kristiyano po ay storm-proof. Dahil ang presensya ng Panginoon ang magpoprotekta sa atin. At kung humaharap tayo sa alon ng buhay, siya ho ang mag-aangat sa atin. Lord, tinatangay ako ng baha, siya ang kukuha ng ating kamay at ibabalik tayo sa lupa. Yan ang katapatan ng Panginoon. Kaya ang dasal natin, do not lead us into temptation. Ang temptation po, ang salitang perasmos, 2 yan. Yung isa is pagsubok. Katulad nito, consider it all joy, my brethren,
when you encounter various trials. Yung trials dyan, same word as temptation, perasmos. Pero bakit magpapasalamat ka? Bakit mag-e-enjoy ka pag may mga pagsubok ng buhay? Because the testing of your faith produces endurance. Lumalakas tayo pag umaharap tayo sa pagsubok ng buhay. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Nakukumpleto tayo. Yan po ay pagsubok. You pray for God to strengthen you. Pero meron pong perasmos na ang ibig sabihin is temptation to sin. At sinabi ho ni James, in-explain ho ito parehas ni James. Tingnan ho ninyo sa James 1. Sabi niya dito sa verse 13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Huwag niyo hong sasabihin na kapag ho kayo ay natutukso, o tukso, layuan mo ako. Huwag mo sabihin na si Lord ang nagtutukso sa iyo. Bakit? For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. Hindi siya ganun. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Sarili ho natin ngayong siyang desire. Si Jesus, paano niya tinapos yung kanya? For yours is the kingdom. For yours is the power. For yours is the glory forever. Amen. Nasa Kanya ang gloria. Ngayon, kung sumagot si Lord ng yes, kung sumagot si Lord ng no, kung sumagot si Lord ng maybe, to God be the glory. Dahil ang pagdarasal natin hindi tungkol sa atin. Ang pagdarasal po natin ay tungkol sa Kanya. At tuwing tayo ay nagdadasal sa Kanya, hindi lamang natin inihahain yung ating mga gustong makuha. Isinusuko din natin itong lahat at sinasabi, ikaw pa rin, O Diyos, ang siyang masusunod. And that is why many of the apostles, many of the authors in Scripture would end their letters this way. Katulad po ni Jude, now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen. Sa Kanya ang balik ng papuri at pasasalamat. Sa Kanya ang gloria. Sa Kanya ang papuri. Sa Kanya po ang papuri. Dahil kung tunay tayong nagdadasal, ibinibigay natin sa Kanya ang ating papuri at pasasalamat. Hindi nyo pwedeng sabihin, Our Father. Hindi nyo po pwedeng sabihin, Our Father, kung nabubuhay kayo para sa sarili ninyo. Hindi nyo pwedeng sabihin, Our Father who art in heaven, kung hindi kayo nag-iimbak ng treasure sa langit. Kung puro dito lang sa mundo ang treasure ninyo, hindi rin po pwede yan. Hindi nyo po pwedeng sabihin, hallowed be your name, kung ikaw mismo ay hindi hallowed or set apart. Hindi mo pwedeng sabihin, thy kingdom come, kung wala ka namang ginagawa para mas mapabilis ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo pwedeng sabihin, on earth as it is in heaven, kung hindi nararanasan ng langit sa iyo dito. Kailangan patikimin mo sila ng langit. Kailangan paranas mo sa kanila ang love ni Lord, ang power ni Lord, ang grace ni Lord. I-share mo ang kaligtasan sa kanila. Pag sinabi mong, thy will be done, hindi pa pwedeng thy will be done, tapos hindi ka susunod sa Kanya. Ibig sabihin po ng let your will be done, Lord, susunod ako sa iyo. On earth as it is in heaven, dapat dito pa lang sa lupa, maka-Diyos ka na. Huwag ka maghintay sa langit, maging maka-Diyos. Give us this day our daily bread. Hindi ka pwedeng manghingi ng daily bread kung wala ka namang ginagawa. Hindi mo pwedeng sabihin, forgive us our debts. Ikaw ayaw mo magpatawad. Hindi pwedeng, Lord, lead us not into temptation. Ikaw ang punta ng punta. Hindi po pwedeng sabihin na, yours is the kingdom and the glory kung palaging tungkol sa iyo lamang ang kwento ng buhay mo. At tandaan niyo po ito, pag tayo ay nagdarasal, nagpapakumbaba tayo sa ating Diyos. Nagpapakumbaba tayo dahil siya ang may kontrol ng ating buhay. Ngayong araw na ito, sa pagtatapos po natin, iniimbitahan ko kayong lahat
na isapuso ang dasal na ito. At kung meron man dito na hindi pa nakasuko sa Panginoon, at hindi nyo pa siya kinikilala bilang inyong Diyos at tagapagligtas, at hindi kayo handang ibigay ang inyong lahat-lahat para sa Kanya, mag-isip-isip kayo. Dahil hindi nyo mararanasan ang kabutihan ni Lord kung hindi kayo nakasuko sa Kanya. Tayo ay pumikit at yumuko. Kung meron man sa inyo ngayon na dumaraan sa pagsubok ng buhay, dumaraan sa paghihirap, dumadaan sa mga problema, dumaraan po sa mga bagay na hindi nyo alam kung paano nyo haharapin, pwede tayong lumapit kay Lord dahil kaya niya tayong bigyan ng lakas. Meron man po ditong may problema ngayon sa kanilang pamilya, kaya ni Lord baguhin yan, ang takbo ng kwento ng buhay nila. Pero kung meron po sa inyo dito ngayon na hindi pa talaga nakasuko sa Kanya, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang ating Diyos amang napakabuti, kung hindi ka nakasuko sa Kanya. Kaya atin pong pagdasal yan. Kung kayo ay hindi pa sumuko, you have not surrendered your life to God, and you have not been following God, and you have been following your own decision, your own will, your own desire, sumuko ka ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, pinagsisisihan ko po ang mga bagay na ito. Sorry, Lord, for all the things that I've done that are not pleasing to you. I ask for your forgiveness. I ask for your cleansing. Wash me clean by the blood of the Lamb and forgive me of my sins, as I also grant forgiveness to those who have wronged me. Lord, it is our prayer that these people will come to know you as Lord and Savior, and they will surrender to you and follow you for the rest of their lives. Ngayon, para sa ating lahat, kung ngayong araw na itong nangangako ka that you will talk to God as your Heavenly Father, and that you will have a revitalized prayer life, I want you to make a stand. Tumayo ka ngayon. Tumayo ka at kausapin mo ang Diyos Ama. Kausapin mo si God at sabihin mo, Lord, I want to be able to pray to you. I want to be able to go all out to you in prayer. I want to be able to trust you. I want to be able to hold on to you sa lahat ng pagsubok sa aking buhay. We know that you are a good Father. You are perfect in all your ways. And so today, Lord, I look to you as my good Father, and give you back all honor, glory, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen.